Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-game test natin. Ito ang bagong labas na Infinix Smart 10 Plus. Sulit kaya siya? Maganda kaya? Tara, check natin. So yan, kung interested kayo dito sa Infinix Smart 10 Plus, nandito yung link niyan dito sa ating view product. Sobrang mura lang to. Pwede nyo to makuha ng 4 Plus. Pero ang SRP po neto is around 5,000 pesos for the 4GB 128. And isang variant lang po ang available. At yun nga, sobrang mura lang to sa ating view products. At meron pong naghihintay na special voucher para sa inyo up to 1,000 pesos off. So, ang itetest natin games ay ML, Honor of Kings, Genshin, at COD. So, first na lalaroin natin is ML. So, ito ang ating settings. So, map quality, ultra, frame rate, high, resolution HD, naka-on ng outline at shadow. Tabi mo yung plato. Malaglag na yan. Bakit? Talo pa ako ng computer. Yes. Gusto mo pa ba kita, Nick? Ako may lugaw sa mga ato. Ilapit mo yun. So pagdating sa Mobile Legends, ayan, so far so good naman tayo dito sa Infinix Smart 10 Plus. Okay na okay siya, playable. Maganda naman yung performance niya sa high settings. No frame drops at all when playing ML dito sa Infinix Smart 10 Plus. Nakakalaro kayo ng mabuti. Parang sa Infinix Smart 10 din. Maganda rin ang performance sa ML. Ayan o. Tikman mo, oh. Maalat. So next is Honor of Kings. Ito yung settings niya. Graphics, FPS High Resolution Ultra. Wala na. Wala din. Alat eh. Wala hindi yung password. Ay, baka yung anak niya sa last. Ano na, yung na I love at mukha na. So pagdating sa Honor of Kings, napakaganda rin ng performance dyan ni Infinix Smart 10 Plus. Super duper playable din sa mataas sa settings. Kaya no worries when playing Honor of Kings dito mga ka-J-Vlog. And internet connection is all goods din. No frame drops. All goods ang connection. And ang malupit dito, naka-hotspot lang ako Mobile data gamit natin na hotspot. Pero all goods ang ating paglalaro. So next is COD. So ito yung set natin yung settings niya. Graphics medium at frame rate high. Hindi. Mura yung isang play na yun sa Paypalas. Yun ang ipatalig mo. Oh my goodness. Sige. Bigay mo. Bigay mo na lang yan. Ito pa po ate, pasama na lang. Bigay mo na yung kita mo. Ayaw pa po. Mamaya na nga lang. Yan. Ate, sorry, ito pa. What's my donut? Where? This is mine, the big one. You want this? Oh.
Mabigay mo nga to, Abia. So pagdating sa COD battery, napakaganda rin ng performance dyan ni Infinix Smart 10 Plus. So yun nga, it is not yet optimized when it comes sa graphics. Medium pa rin ang pinakamataas. Refresh rate high. So okay na okay. Makakalaro naman kayo na mabuti ng COD dito sa Infinix Smart 10 Plus. Same din sa Infinix Smart 10. Even though 4GB of RAM, tignan nyo naman. Kahit may kalaban tayo, okay na okay rin yung kanyang movement. Pagdating sa COD multiplayer, okay rin naman ang performance dyan ni Infinix Smart 10 Plus. Nakakalaro rin naman tayo kahit papaano dito sa smartphone na to. Playable din naman siya. So next is Genshin Impact. Ito na yung settings natin. Graphics natin, set na lang natin sa lowest, 30 FPS at naka-off ang motion blur. So tingnan natin sa ganitong settings kung maganda ba performance na sa Genshin. Kasi sa Smart 10 din, settings sa pinaka-prefer ko talaga na pwede malaro is lowest settings. And surprisingly dito sa Smart 10 Plus, syempre, kaya niya rin. May mga frame drops, yes, hindi siya smooth, pero it can handle Genshin naman sa mababang settings lang. Ayan. Pero asahan nyo pagtagal, mag-iinit talaga at mag-iinit tong device na to. Lalo na mabigat ang Genshin. Marissa Hernani Malonzo. Ayan. So, syempre pag nasa lowest settings din tayo, medyo pixelated yung laro. Ayan, may frame drop. Pero bumabalik din naman siya agad-agad. So, I suggest kung maglalaro kayo ng Genshin dito, yung nakakatuwa, 4,000 pesos, 4GB ang RAM. Pero nakaka-handle naman ng Genshin Impact sa mababang settings, pero hindi po smooth naman siya. Saan yung nag-frame drop siya from time to time. Ang sinasabi kong playable, ayan, nakakagalaw tayo, nakakapag-battle, hindi siya yung, kasi pag hindi talaga playable, alam mo yung sobrang stutter siya at nagpo-force close. Dito hindi naman, at medyo nakaka-feel na tayo ng pagka-warm dito sa bandang joystick, pero all goods pa rin naman dito sa Smart 10 Plus. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating game test dito sa Infinix Smart 10 Plus. Ang pinaka-main question dito is okay ba to for gaming? For a price tag na 4,000 pesos, nakakatuwa na pwede rin siyang pang gaming. Solid naman yung performance sa mga tinest nating games, and including Genshin Impact, playable naman dito pero sa pinakamababang settings. Ang pinaka-the best natin pwedeng ma-suggest dito sa Infinix Smart 10 Plus. So yes, kung naghanap kayo ng isang smartphone na bibigyan nyo sa anak nyo at gagamitin nila for gaming, maganda rin naman itong i-recommend dahil malakas din naman ang chipset nito, the Unisoc 7254, a budget smartphone. Again, 4GB of RAM and 128GB of internal storage ang pinaka-the best or minimum na pwede na natin makuha for a price na 4,000 to 5,000 pesos. Kaya kung gusto nyo na makuha ng sobrang mura tong Infinix Smart 10 Plus, click nyo dito yung View Products. Dito sa ating View Products, makukuha nyo lang ng below SRP, sobrang bagsak presyo itong Infinix Smart 10 Plus mga ka-J-Vlog, at meron pa pong nag-aantay sa inyo special voucher up to 1,000 pesos off. Maganda rin dito, malakas yung speakers niya, dual series speakers, at ang laki ng display niya, perfect na perfect pag naglalaro tayo, hindi naman po siya nakakangawit. So maganda rin dito yung battery, napakakunat, 6,000 mAh na removable battery capacity ang pwede natin makuha dito sa Infinix Smart 10 Plus. So kung i-rate ko yung gaming performance for its price na 4,000 to 5,000 pesos, one loss and ang highest ang score ko dito mga ka-J-Vlog, nasa 9.